Magandang umaga po sa atin muli. Sa atin lahat na naka-tune in. So, ako po ay ang presider ngayon. So, nandito ko sa Melbourne. So, good morning sa inyo dyan sa New Zealand, sa Philippines, and sa ibang lugar na kasama natin ngayon sa pag-worship. So ako po mag-preside at ang ating mangunguna sa pag-awit ay si Sir Jonah at yung mga magiging part pa natin ng ating pong worship ngayon. Okay, so bago po tayo mag-start, ibigay natin yung ating heart and time kay Lord. Nasaan man tayong dako, kapag tayo ay nagsasama-sama sa pangalan ni Kristo Jesus, siya ay kasama natin. So, maikling oras na to na ating pong pagsasama-sama in ganito pong platform ay alam natin ang Holy Spirit ay makakasama natin. So, let us pray first to the Lord para kasiyahan po tayo samahan niya tayo at kasiyahan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Magandang umaga sa iyo, O Lord. Salamat po sa Sunday morning na puno-puno ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Nasaan man kaming dako, ikaw ay nandoon. Salamat po sa isang linggo na sinamahan mo kami. Salamat po sa mga ups and downs ng buhay namin. Salamat po sa mga kagalingan, kalusugan, at sa patuloy na paggabay mo sa amin. Sa pag-uumpisa namin, Panginoon, ng umagang ito sa pag-worship sa iyo, humihiling kami na naway kalugdan mo kami at patawarin mo kami sa aming pong mga kasalanan na gawa sa iyo. We pray, O Lord Jesus, that your Holy Spirit empower us na madama namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig at ang iyong pakikiisa, Panginoon. Palakasin mo ang aming pananampalataya, patatagin mo kami, bigyan mo ng ngiti, smile sa aming mga puso. Sa kabila, Panginoon, na iba-iba ang aming mga naranasan, nararamdaman, ay alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy, Panginoon, na magpo-provide ng needs sa amin, magpapalakas ng aming emotion, physical bodies, healing, at ng aming magpapalakas ng aming spiritual, Panginoon. Kailangan namin ikaw, kailangan namin ng tulong mo, at kailangan namin ng iyong bendisyon. Nawa, O Diyos, ay makasama ka namin at kiniklaim na namin ang katagumpayan, Panginoon, ng worship na ito, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit dahil sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon Kristo, ay naging karapat-dapat kami na makalapit sa iyo. And thank you, Lord, sa lahat ng ito, O Lord Jesus. And so we lift up to you everything, O Lord, that today. In the mighty name of Jesus, we pray. We praise your name, Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At tayo po yung magpapatuloy. Sa pagpapatuloy po natin, ay papangunahan tayo ni Jonah sa praise and worship. Okay, Jonah, ikaw na. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagkanta and pagbibigay puri sa ating Panginoon. Lord God, we are here to thank you for all your love, for your mercy, for your grace to each and every one of us, Lord God. We are here to worship you. We are here to honor you in your name and to be in your
very presence, Lord God. Let's sing, "In Christ alone my hope is found." In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when things are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on
Hallelujah. Tayo po'y patuloy sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, pinupuri, sinasamba, pinadakila ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang tinataas namin sa aming mga buhay, Panginoon. At sa gawain namin ito, Panginoon, ikaw ang aming dinadakila sa aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, sama-sama kami, Panginoon, na ikaw ay purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Father God, sa umagang ito, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa, naisip, salita, o God. Mga bagay na nais mo, God, na aming gawin na hindi natin nagagawa. Tawarin mong bawat isa sa amin, Panginoon. Cleanse us, O God, sa pamamagitan, O God, ng banal na dugo ng Panginoon. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapatawad mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, O God, ay malaya kami, O God, na makapagpuri at sumamba sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat sa kalakasan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa bagong buhay, O God, bagong lakas. Salamat sa lahat ng provision mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng protection mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa provision mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa provision mo, spiritual, Panginoon. Upang ang aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ay mas lalo pang tumatag, Panginoon. Mas lalong mag-alab ang aming pananampalataya. In spite, Panginoon, ng mga nararanasan namin, Panginoon, na mga circumstances sa buhay namin, Lord, salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo na lagi kang nandiyan, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na aming pinanghahawakan, O God, upang manatili kami, Panginoon, na maninilbihan sa iyo, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagbibigay lakas, Panginoon, sa amin, O God. Sa mga salita mo, Panginoon, na nagpapaalala sa amin, Panginoon, ng mga dapat naming gawin, O God. Upang hindi kami madala, Panginoon, sa agos ng mundong ito, Panginoon. Lord, i-bless mong bawat isa sa amin, Panginoon, na maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala sa lahat, Panginoon, ng mga tao, Panginoon. Gamitin mong bawat isa sa amin, Panginoon, upang mas lalo pang mahayag, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin.
Lord, salamat sa lahat-lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa amin. Father God, sa umagang ito, Panginoon, sa aming gawain, O God, ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng aming gawain na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang pinakadakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, naway mabigyan ka namin, Panginoon, ng kaluguran, Panginoon, sa aming pagpupuri, pagsamba sa iyo sa oras na ito. Likhain mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang dalisay na puso, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Even though, Panginoon, nasa online ang service namin, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng iisang espiritong bawat isa sa amin, Panginoon, at madama namin ang presensya mo, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. At patuloy mo, Panginoon, na iparanas, Panginoon, ang iyong presensya, O Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay. I-bless mo, Panginoon, ng bawat pamilya ng Kalinsig Church, O God. Sa kalusugan, Panginoon, sa pinansyal, Panginoon, at most especially, Panginoon, sa spiritual, Panginoon. Lahat, Panginoon, nang naabot, Panginoon, ng aming service na ito, God. I-bless mo sila, Panginoon, at ipadama mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya at habag, Panginoon, sa kanila. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming uunahin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Lord, dalayan ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, sa service na ito, O God, ay maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, ng lahat ng makakarinig, Panginoon. Dalangin ko rin, O God, na i-bless mo, Panginoon, ang aming pastor na si Pastor Jojo, O God, at ang kanyang pamilya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kalakasan sa kanila, Panginoon. Ikaw ang may taak sa kanilang mga buhay. At sa mga salita mo, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, na ipagdadaloy mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak, Panginoon, na si Pastor Jojo, O God. I pray, Panginoon, ang fresh anointing and fresh revelation, O God, ipagdaloy mo sa kanya, Panginoon, upang kami, Panginoon, na makakarinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, ay magkaroon ng impact sa amin, Panginoon, ang aming mga maririnig, Panginoon. At ito'y magiging bit-bit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na ng aming buhay, O God. Lord, i-bless mo ang gawain na ito, Panginoon, at ikaw may taas at madakila, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. Pinupuri kita, sinasamba, dinadakila, O God. Ito po ang aming dalangin, tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Amen. Salamat sa iyo. O Lord, salamat Brother Nabo sa iyong pangunguna sa panalangin at kay din kay Sister Jonas sa praise and worship. Purihin ng Diyos at tayo po ay magpatuloy sa ating mga announcement. Yeah. So, ang ating patuloy po tayo sa first week na ng September. Mabilis ang panahon. So, nandiyan po sa lineup ang ating po mga ang speaker, ang inyong lingkod, Presider Brother Jared, Pastor Payer, Sister Marianne, Bible reader, Brother Israel, at sa offering ang si kapatid na Diday, and care of Jonah ang praise and worship. So kami naman na during the time, nasa Sydney naman kami during the time, and ngayon ay nasa Melbourne. So blessing kay Lord, no? Nakapunta kami rito na naka-live tayo ngayon sa iba't ibang lugar. At itong pagkakataon na to ay time ng family vacation ay nakapasyal dito sa Melbourne. First time. Okay, sa sunod pa po ay nagpapatuloy ang ating adult Bible study online. Pangunguna ni kapatid na Heidi. Yan, so siya ay patuloy na nagli-lead ng ating Bible study. Praise the Lord. So susunod ay yung walang yung ating meeting. So tinitingnan ko sa schedule ay sa yung leaders meeting, nakabalik na kami doon sa mga September 10. Yan. So sa 7 i-session ko na lang yung further announcement, yung details at 10. Tapos yung trustee, kung session ko na rin sa February meeting ay sa September 8, at yung elders 22. Send ko na lang later yung details, no, ng ating pong meetings at iba pang mga bagay. Okay, meron pa ba? So, yun lang. Hello? Yes, please. Sister Nina po to, magandang umaga ulit sa inyo lahat. I-announce ko lang, magre-resume na po yung ating prayer meeting this Friday. Sasend ko na lang po yung details ng prayer lineup after the service. Maraming salamat po. Okay, salamat po. So, thank you at magpapatuloy din tayo sa ating prayer meeting. Pangunguna yun ni Sister Teresa. Amen. Maganda po na lagi nakakapag-pray kay Lord. Maraming mga blessings. And sharing and testimony. Sino po ang gustong manguna, mag-share sa oras na to? Unahan ko na. So praise the Lord sa maayos sa travel dito punta sa Australia, dito sa Melbourne. And aming anniversary din ni mag-asawa. So praise the Lord sa itong August. Nagkaroon kami ng wedding anniversary. Praise the Lord. And gain din kay Diyos sa ano pa naman yun, birthday niya. And sa katapusan, and praise the Lord in advance, no? Part 3 ng travel namin sa Sydney yung pag-celebrate ng birthday niya. Sa kalakasan na pinagkaloob ng Panginoon. At yung iba, mamaya ko na lang share sa message. No? Okay. Praise the Lord. Sino pa po ang gusto magbahagi ngayon? Open ang ating floor. I-unmute niyo lang. Ako po, Pastor, si Mika po ito. I just wanna thank God for 27 years birthday ko po kahapon. Ay, no, isang araw.
Thank you, Lord. Oh. Amen. Happy birthday. Praise the Lord sa kaarawan pinagkaloob sa iyo. Si Angelo natin. At gayon din kay Angelo, no? Sa kanyang Hi, Pastor. Hello, Pastor. Ako po, Yes. si Hello. Sister Nina. Oo po. First of all, nagpapasalamat ko kasi kapag vacation yung family ko, no? Hindi kami nakita for, I think, 11 years. Yung sister ko, tsaka yung mga pamangkin ko. So, magandang bonding time sa amin lahat, even sa family ko at saka sa kanila. And nakita nila yung mga bata after 11 years ulit na ang lalaki na. So, praise God sa time na yun. Although napaka-hectic kasi parang 6 days lang sila sa araw-araw. Andar kami ng andar. So, ginrant naman ni Lord yung protection. Naging masaya naman. Tapos, okay naman. At almost reaching na sa ano na sila, nasa Asia na sila ngayon. So, thank you for that time. And also, yung birthday ni Angelo, nagkaroon kami ng family dinner. Kami lang nung kailan ba yun? Thursday night, Friday. So, kami kasama kay mga kapatid ko and pamangkin. So, saya naman. Celebrate kami ng 25th birthday ni Angel. So, praise God sa buhay ng anak ko. Nabre-bless naman siya for this year's din. Kaya thank God for that. And also, lastly po is I praise the Lord kasi lumabas na yung aking mammogram and it's favorable health po para sa akin. So, praise God talaga. So, na lang, walang CA markers, so that's okay. And siguro i-follow up na lang sa next week yung check-up ko sa doktor just to rule out kung bakit ako may nasasalat pero wala naman lumabas doon sa mammogram. Praise God. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you sa sharing. Maraming mga blessing, no? Pagpapala. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Sino pa po ang gustong magbahagi ng yun. Okay. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga Morning sa po. lahat. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon at yung review kagabi and exam sa Bible study ay masaya at natutuwa ako dahil nag-participate yung mga tao at nag-review sila. So, yung mga taong ito ay nakaka-bless, no? Yung kanilang pagpapagal sa Panginoon ay may reward yun for sure. At nais ko lang sana na sabihin na magpatuloy sila sa pagsaliksik o pagsisik kay God. And salamat sa lahat ng participants kagabi at pagpalain kayong lahat. Thank you po, Pastor. Yun lang po. Amen. Salamat sa naging nagpapatuloy na Bible study natin and at kagabi na naging maganda, maayos. Okay, praise the Lord. Meron pa ba? Hahabol? Bago tayo magpatuloy sa iba pang wala na. Naging mabiyaya yung ating ngayon, sharing ng testimonies and kung wala na pong hahabol. Okay. Purihin ang Diyos. So, ang mga binahagi nyo ay narinig ng ating Panginoon and ito ay sa isang linggo na pagpapala na pinagkaloob sa atin ay nawa ay sa mga susunod pang linggo ay marami pang mga sharing or mga miracles na gagawin si Lord sa bawat buhay natin, sa bawat family. And let us continue to serve, no, the Lord. Praise the Lord. Okay, sa atin naman pong tithes and offering. So tayo ay mananalangin. Mag-pray po tayo. Tatay, okay. Let's all bow down our heads in prayer.
for our tithes and offering. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for your faithfulness. We thank you for the blessings you have given us, Lord. We thank you that we can always trust in you. We thank you for your guidance and your protection in our day-to-day lives, Lord. We give you this offering today. With this, we worship you with thankful hearts. Please take this and use it for your glory and your kingdom. We lift everything up to you, Lord. Thank you once again for all that you've done. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, Sister Mika. Salamat sa iyong prayer. And may the Lord bless pa yung ating ibalik ng Panginoon yung mga biyaya na pinagkaloob sa atin ay siksik quickly ka tumaabaw. Pangunahan tayo sa Bible reading kung nandiyan si Brother Dominic para sa ating pong teksto na pag-aaralan sa umagang ito. And then kung wala ng special number, tuloy na tayo sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita. Okay, take it away. And good morning po. Good morning, bro. Yan, so ang word po natin ay nasa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At naging pagpapala nawa itong oras na ito. At tayo po ay magpatuloy na sa pamagitan ng pagbubulay ng salita. Sa message ngayon, ang ating topic ngayon, ang tema natin ay Grace of God at ang ating topic ay Grace Alone. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sandali muling lumapit kay Lord, no, sa oras na to. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyo. Kami po ay mayroong hininga, may buhay, may pag-asa. Ikaw ang pinagkukuhanan namin ng lahat ng maging kalusugan namin, kagalingan namin, Panginoon. Kung kami nadadapa, pinapalakas mo kami. Ikaw ang nag-guide sa amin, Panginoon. Lahat po ito ay mula sa iyo. At sa oras pong ito na aming pagbulay-bulay, ang Espiritu Santo na nagmumula sa iyo, O Lord, ang siyang mag-empower sa amin, Panginoon. Ikaw ay nasa lahat ng dako, Panginoon. Ikaw ay Espiritu, Panginoon. Landong ka sa lahat ng dako, kahit nasaan man kami, ikaw ay nandoon. At nandoon yung aming pag-asa. When we pray to you, O Lord, ay tunay na pinapadala mo ang maging ang mga anghel mo, maging ang iyong Holy Spirit, Panginoon, ang iyong love sa amin, Panginoon. And as we continue to worship you, O Lord Jesus, may your faithfulness, Panginoon, ay madama namin at yung presence mo, O Lord Jesus. And I speak for blessing ngayon, Panginoon, sa oras na to hanggang matapos namin ang oras ng aming pananambahan sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name. Amen. Okay, so tayo po ay magpatuloy mga kapatid sa ating pong pag-aaral. So ito pong topic na to ay grace alone. So, bakit ba itong naging topic natin? No? Kasi nasa ika-4th Sunday na tayo ngayon. Puro grace ang ating pinag-aaralan. Ano ba yung grace alone? No? Sinabi doon sa binasa kanina, no? Sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sa Tagalog sabi doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kaloob ng Diyos at hindi ito mula sa inyong sarili. So napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. No? Alam niyo, mga kapatid, nitong month ng August,
nagkaroon kasi ng mga na-share ko na to sa ilan na during sa meeting, at itong nagkaroon kasi ng restructuring doon sa aming company. Doon sa hindi nakakalam, ako ay pastor dito sa PhilSed at ako rin ay nagtatrabaho, no. So para may pambayad at panggastusin at makapagpatuloy sa ministry, na ito yung pinanggagalingan natin ng pambayad sa mga gastusin, at pinagkaloob ng Panginoon na makapagpatuloy tayo dito sa tagal na dito sa New Zealand, almost 17 years na. And sa pagtatrabaho ko sa dito sa Pilipinas at saka sa New Zealand, laging may nagkakaroon ng mga changes. Ang nangyayari kasi ngayon, lalo na sa time ngayon, ay continuous yung mga changes, no, sa mga companies, innovation. And recently, yung aming company ay nagkaroon ng restructuring. So global company kami, and yung restructuring ay hindi lamang sa New Zealand, kundi ito ay lalo na sa US. At kapag nagkaroon ng restructuring, magkakaroon ng redundancy. So maraming natatanggal ng work, marami ang nagkakaroon ng mga changes. And isa ako doon sa naapektuhan muli, no, na redundant sa work. Yung redundancy ay hindi na bago sa akin, dahil panglima na itong redundancy na experience ko. So during those times ng mga redundancy, ito ay hindi madali sa experience ko. Hindi ko lang like sa iba, kasi kapag nagkakaroon ng redundancy ay naghahanap ka uli ng work, lalo na ngayon sa panahon ngayon. Ako ay may mortgage kami, so may mga gastusin. So nung time na nagkaroon kami redundancy, nung time na yon ay dahil hindi na namin kayang i-sustain o bayaran yung bahay, naapektuhan yung bahay namin, napilitan kaming ibenta ang bahay doon sa New Zealand. So, and there are lots of challenges na kapag nangyayari yun. Pero sa kabila ng mga challenges na yun, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay nakasama ko ang Panginoon, pamilya, at pagpatuloy pa rin tayo dito sa PhilSed, at kahit doon sa Pilipinas, nakapagpatuloy pa rin ako na makapag-serve kay Lord, no. Hindi naging sagabal, sa biyaya ng Panginoon, no. Kaya pinag-aaralan ko yung grace alone. Yung biyaya ng Panginoon ay laging sapat, laging nagkakaloob siya ng naging tapat siya, at tinutulungan niya ang kanyang mga anak, no. Ang experience ko to ay gusto ko share, kasi ay throughout those years na sa paglilingkod sa Panginoon, laging may blessing, laging may pag-asa siyang ipinagkakaloob. And ang ginawa ko, dahil nag-announce na nga o nagkaroon na nga redundancy, naghanap ako ng work, at sa paghanap ko ng work, lahat in-applyan ko, kahit sa Perth, sa Melbourne, sa Sydney, at sa biyaya ng Panginoon, may mga ilan naman akong nakuhang mga interviews. So meron akong interviews next week sa Canberra, at nagkaroon ako ng interview sa Sydney. Alam niyo, ang pinagpe-pray ko, Lord, I want to kung saan man ako dadalhin, I pray na makapag-serve pa rin ako sa iyo. So ayoko na I just follow, kasi kung kaloob ng Panginoon, hindi nagiging mahirap yung direction based sa aking experience. Nagiging smooth yung flow, yung transition, and doon lang ako nagwo-work, no, sa biyaya ng Panginoon. Alam ko, katulad ng binabanggit dito sa binasa natin is Ephesians chapter 2, no,
dahil tayo nakipag-isa na kay Kristo, ang Diyos ay kasama natin, no? Una, binigay niya tayo ng assurance na tayo makakapiling niya sa langit. So, yung pag-asang ito na tayo ay makakasama ng Panginoon dahil sa ginawa niya sa atin, ay nandun pa rin yung hindi naman ang life journey natin dito sa earth ay hindi naman madali, but ang nagiging madali siya kasi yung plano ng Panginoon ay nandoon, no? Nandoon pa rin ang pag-iingat niya, yung pagpapala niya sa atin. So, balik ako doon sa aking sineshare sa inyo. Dahil nagpe-pray ako na kung ano yung kalooban ng Panginoon. And I believe ang Philin said dito sa New Zealand, it will continue by the grace of God and it will grow. And pinipepe ko kung ano pa yung dealing ni Lord sa akin sa ibang bansa, sa ibang lugar, lalo sa Australia o kung saan man. Alam nyo, just this week, ay merong kabutihan na namang binigay si Lord, no? So, na-interview ako sa nitong week na to, and that was Tuesday, and then nung Wednesday na second interview panel, dalawa sila doon. Tapos pinalo up ko nung Friday, and praise the Lord dahil nung Friday ako ay nag-apply sa Sydney. Nung Friday sabi sa akin na ako ay natanggap sa work. And pinagpapasalamat ko kay Lord dahil ang bilis, no, ng sagot niya. Ang dami akong in-apply dito sa lugar sa Melbourne, wala naman sumagot. Sa Perth, wala. But meron pa akong sunod na interview sa Canberra. So, kung maging successful yung background check at ibang check sa akin, employment, credit check, etc. ay kaloob ng Panginoon, ako ay makapag-work sa Sydney. So, hindi ko alam yung plano ni Lord. Ang pinapipigil ko, Lord, kung saan man ako tanggapin, and yun yung plan mo. Hindi ko gusto, sabi ko, Lord, gusto ko pa rin makapag-serve sa iyo doon sa mga lugar na idadali mo sa akin. So sa buhay ko, dahil na-share ko yung mga redundancy, marami na naging redundancy sa buhay ko, but iba ang pagkilos ng Panginoon. Nandun yung kanyang pagpapala. Ang aking experience, hindi naging madali rin yung serve, pero merong blessings, may enjoyment, may fulfillment, kahit marami mga pains na naranasan sa life, sa family, nandun yung grace ng Panginoon. Hindi man ako karapat-dapat sa mga blessing na to, hindi man ako deserving, but the Lord is good, no? Na lagi man ako, marami man sa atin ang nadadapa, nanghihina, ang naranasan ng lalo na yung naglilingkod, nagtatapat sa Panginoon at nagpapatuloy sa kabila ng mga problema, ay merong kaakibat o kasama na pagpapala ang Panginoon. And gusto kong purihin si Lord sa ginagawa niya sa buhay sa akin, no? So balikan natin yung tatlong pag-aaral natin na nakaraan ng weeks, no, natin, no. Nawa ay maalala nyo to at ito ay nagbigay ng kalakasan. Nawa yung sharing na binahagi ko sa inyo ngayon, yung testimony ko ngayon ay magbigay dito ng kalakasan na ang na-experience ko na pinakita ng Panginoon is tapat ang Diyos. Ang kanyang biyaya ay sapat. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. And siguro sa edad na to na experience ko, yung iba alamang na-share ko na yung buhay na to, hindi nagpapabaya ang Panginoon. We just hold on, no, keep on moving, praising the Lord. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak, ang kanyang lingkod, ang kanyang nagmamahal sa kanya. Hindi nagiging mahirap man ang buhay, but ito ay may pinapaltay niya ng nagbibigay siya ng kagaanan sa ating mga puso at isipan.
So the next slide natin ay tingnan natin yung mga pinag-aralan natin last time, no. Ito yung unconditional grace, no. Kung natatandaan nyo, yung unconditional grace na binigay ng Panginoon. So pinag-aralan natin yung story about doon sa prodigal son, no. So makikita natin doon sa story na yon na kung paano yung love and acceptance ng father, di ba, yung anak niya ay hiningi na yung kayamanan, nilusta yung pera, siya ay ginusto niya yung kalayawan sa buhay, at nung siya ay naubos na yung pera niya, nawala na rin yung kanyang mga kaibigan, nagtrabaho siya at nagutom, nagkaroon ng famine doon, at siya gusto niyang bumalik sa kanyang ama. So ang dahil siya ay mayroong relationship, kasi father and son, nagpunta siya sa kanyang ama dahil kahit magtrabaho, kasi may mga katulong yung kanyang mga yung father niya na mayroong maayos na buhay. Sabi niya, kahit man lang maging katulong ako, mag-serve ako sa father ko. Yun na yung kanyang pagnanais na para lang siya ay makasurvive o hindi siya mamatay sa gutom. At pagbalik niya, ito makikita natin mga kapatid, no, yung unconditional grace, no, yung love and acceptance ng father. Hindi siya nagtanong anong ginawa mo, hindi siya sinisi, no, kundi nandoon pa rin yung unconditional grace. Ni-restore siya, ni-redeem siya, niyakap siya, minahal siya, nagkaroon celebration, nag-party sila dahil bumalik yung kanyang anak. So anong nakikita dito mga kapatid? Na tayong mga tao, mayroong times talaga sa buhay natin na marami sa atin ay nadadapa at lumalayo sa Diyos. Pero ang Panginoon, hindi siya nanunumbat. Yung kanyang grace sa ibang tao, maiksi yung mababaw lang yung kanilang pagtanggap kasi madaling manumbat, madaling kapag ang isang tao ay lumayo at nagkasala, meron agad judgment, no. But ang ating Panginoon, hindi yung kanyang grace nandoon. Alam ng Panginoon ang ating mga kahinaan, na tayo ay ang kahinaan ng flesh, no. Pero, ang ginawa ng Panginoon dito, dahil pinapakita sa story na to na alam ng Panginoon na tayo ay nag-struggle sa mundong ito. Kaya ang ginawa niya, di ba? Ang ginawa ng Panginoon ay binigay niya yung kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At hindi lang yun. Doon sa John 14, kung ating ma-remember doon, ang sinabi niya doon, ipapadala pa sa atin yung banal na Espiritu ng Diyos. At hindi lamang yun, si Jesus Christ, pinag-pray niya yung mga disciples niya bago siya ipako sa krus. Hindi lamang yun, inihanda din niya ng Panginoon, pinag-pray niya yung mga believers. So ibig sabihin, mag-undergo tayo nung tinanggap na natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Alam ng Panginoon na nandoon yung struggle ng tao. At si Satanas, hindi siya titigil para tayo ay panghinaan. But yung unconditional grace ng Panginoon, no? Hindi man tayo karapat-dapat, walang taong karapat-dapat, no, na sa biyaya ng Panginoon. Pero yung compassion ng Panginoon, kung paano yung tatay, yung father, pinakita niya yung kanyang love, no, in-embrace siya and kiss him, no. Ito pala yung gusto ng Panginoon. Kung tayo lalapit sa kanya, kung tayo ay mananalangin sa kanya, kung tayo man ay nadapa, bumangon tayo. May pag-asa ay sinasabi sa atin. Mayroong pag-asa sa paningin ng Panginoon. Hindi nagbabago yung kanyang love. Ang gusto lang ng Panginoon, isuko lang natin yung life natin, yung buhay natin. Magkakaroon tayo ng kagaanan, no? Gusto ng Panginoon maging magaan yung ating journey, yung ating buhay dito sa mundong ito. Ang buhay lang ito ay punong-puno ng kaguluhan, may punong-puno ng problema. But kung tayo ay patuloy na lalapit sa Panginoon, nandoon yung pag-asa, no? Yung kanyang grace ay nandoon. Ayaw ng Panginoon na tayo lalayo, no? Kung manghihina tayo kung tayo lalayo sa kanya, no? Pero nandun siya, lagi siyang nag-iintay sa atin. Lumapit ka na. Huwag ka na lumayo, lumapit ka kapagkat na kay Kristo lamang ang pag-asa. Na kay Lord lamang ang pag-asa. At si Jesus lamang ang pag-asa.
At dahil doon sa sunod na slide na ating pinag-aralan yung sanctifying grace. Alam niyo sa sanctifying grace, di ba, nagkaroon tayo ng justification. Yung sunod na slide makikita natin doon na tayo ay pinaging banal. Kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging banal sa paningin ng Panginoon. Ang mga Hudyo, they offer sacrifices for the forgiveness of their sins. But sinabi dun sa Hebrews 10, no? It's impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Yung mga mabubuting gawa, kahit ano pang mabuting gawa natin, hindi tayo maliligtas. Maliligtas lang tayo kung tayo maniniwala kay Jesus. Kaya tayo naligtas dahil sa Kanya. Hindi sa ating pananampalataya, kundi ang Panginoon ay nagbigay sa atin, tinatch yung puso natin, yung mind natin, kaya tayo nagkaroon ng lumapit sa Kanya, kaya tayo nanampalataya. So everything, itong grace na to mula kay God, siya lang pala ang originator, an author of faith, siya rin yung perfecter of faith, siya rin yung author ng grace. Pinapakita lang sa atin ng Panginoon, nandun siya, no? Yung grace niya is profound, no? Hindi kayang ipaliwanag, hindi kayang arukin o abutin ng isip, but yung love niya ay nandun. And I share with you my testimony kung paano siya nag-work sa akin, no? Kung paano si Lord tinulungan niya ako doon sa mga magulong buhay ko. Hindi man ako ay nakalooban ng Panginoon, no? Chinek ko sa inyo yung kung paano rin ako iniligtas sa Panginoon nung last week, yung time na na-aksidente kami. Nagdadrive ako ng car, tumaob yung car, namatay na ako. Muntik na mamatay, pero iniligtas ako ng Panginoon. Dahil sa grace niya, meron pa pala siyang plano sa akin ng Panginoon. The same thing, meron palang plano pa ang Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. And we can experience the power of God. Alam niyo yung sanctification, yung grace, nung tinanggap natin si Lord, ay progressive yung sanctification. Ibig sabihin, yung experiential sanctification is tayo mga believers, dahil meron na tayong assurance of salvation, and we are grow and transform. Alam niyo yung word na transformation, hindi ito kayang gawin ng isang tao. Sabi, "Oy, magbago ka na. Masama ang ginagawa, ugali mo, chismoso ka, masama. Ikaw ay marami kang mga kasalanan, sugarol ka, etc. Lasinggo ka." Kahit anong sabihin natin yon, hindi kayang baguhin ng isang tao yon. Ang grace na pinapakita ng Panginoon, yung prodigal son, hindi siya nanumbat, kundi ang ginawa ng pinagpe-pray niya, yung kanyang anak. Dahil nandun ang pag-ibig, alam niya na yung kanyang pag-asa na ito'y magbabago. So yung transformation is the work of God. Ang tayo, na kung meron tayong mga kaibigan, kakilala, ang ating magagawa is for them is to pray for them, to share them. And yung growth, it can be experiential. Ito yung personal experience ng tao. Hindi ito pwedeng sinasaksak sa heart ng tao o sa mind ng tao. Hindi. Kasi magiging magkakaroon lang tayo ng friction o magpalayo lang ang tao. But iba yung way ni Lord. It is the work of God. Kasi everything is about the work of God, the wisdom of God. So yung Holy Spirit, that sa mga nag-share ng gospel, nagbabahagi ng tao. Yung love, alam niyo, nagmamanifest yung Christ-like natin, yung kapag yung heart natin, yung mind natin, yung the way we treat people, the way we talk with other people, kahit sa ka-churchment man o hindi, nakikita sa atin si Kristo. Ito kasi yung progressive na to is continue, we experience the growth of God, nagtatransform tayo. Tayo muna, personally, ang tinatransform ni Lord. At kapag nagkaroon na tayo ng transformation throughout our lives, and then we can transform people. Dahil iyon yung magandang transformation. And then nagkakaroon na ng glorification kasi yung si Lord ang nag-glorify dahil sa buhay natin. At yung pinakahuling
sanctification na to, yung glorification na to, magte-take place to doon sa sinabi doon sa Colossians 1:27, ano? Kung tayo ito yung hope of the glory, yung sa mga may experience na to ng mga believers, no? Itong pinag-aaralan natin, pagdating ng time, pagharap natin sa Panginoon, marirealize natin ito lahat. Maging ako at sino man sa atin dito, ito palang ating ginagawa ay worthwhile or worthy sa ayos sa Panginoon. At yung panguli, ito yung amazing grace, no? Alam niyo, tunay na ang Diyos ay amazing. Yung grace niya is amazing. Hindi man tayo, ako, hindi man ako karapat-dapat kahit magsalita sa inyo. But the Lord is amazing, no? Yung nakita natin doon sa yung kanyang justification, yung ginagawa ng Panginoon sa atin, nililinis niya ang ating mga kasalanan, iniingatan niya tayo, tinutulungan tayo ng Panginoon na huwag tayong madapa, huwag tayong malayo sa Kanya. Last week na share natin yung life ni John Newton, na siya ay isang captain, isang sailor, at ang trabaho niya ay maghanap ng slave doon sa Africa. Tapos ang gagawin sa slave, ibebenta niya. Pupunta dyan sa England para ibenta. Hindi maganda kanyang ginagawa at na-encounter niya si Lord. Paano ba niya na-encounter? Na for many days nagkaroon ng matinding bagyo sa buhay sa lugar nila at halos lumubog na yung barko. At siya'y dumalangin sa Panginoon. Matagal na siyang dumalangin sa ilang araw na yun na nanalangin at mamamatay na siya kasama yung mga krus. Pero nandoon yung amazing grace, yung kabutihan ng Panginoon. In-spare ng Panginoon ng kanyang buhay. Hindi siya namatay at maging yung mga kasamahan niya. At dahil doon sa ginawa ng miracle ng Panginoon, after ng mga several years na-realize na yung ginawa ng Panginoon sa kanya at siya nag-create siya ng isang lyrics. At itong lyrics na to, for so many years, naririnig natin ito sa buong mundo. At ako kapag tuwing naririnig ko to at ang kantang ito sa YouTube o inaawit man to sa kasal o sa patay o sa anumang occasion, ay talagang may power yung word na to. Kasi it is the word of God na nandoon, o yung power of God na nandoon sa kantang ito, that He is really amazing. And I shared with you last week nung na-experience ko na binigyan din ako ng Panginoon ng second life kasama yung aking family. Dapat patay na ako. That was no September 1999, no, dahil dapat yung car na dinadrive ko kasama aking family doon sa Infantarial, Quezon, bumagsak na ako sa bangin. Napakataas ng bangin na yun. Yung mga, kung makikita nyo yung bangin na yun ay hindi na mabubuhay yung bumagsak sa bangin na yun. Pero sinave ako ng Panginoon, no? Dahil salip na doon sa napakataas na bangin, doon lang sa naiiwas yun at pero tumaob yung car na dinadrive ko noong 1999. So, another miracle na binigay ng Panginoon, that the Lord is really amazing, no? Ito yung turning point ko na talagang binigay niya ako ng buhay, and just to praise the Lord and sa kanyang biyaya na pinagkaloob niya sa akin, ay sa maliit, yung kaya ko lang na magawa ay maglingkod sa kanya sa pamamagitan ng itong ginagawa ko ngayon. But hindi man karapat-dapat, hindi man ako perfecto, but I just want to thank the Lord dahil amazing ang Panginoon sa panibagong buhay niya. Hindi ko kayang suklian sa pamamagitan ng mga mabuting gawa or katulad ng ginagawa ko to sa pagpapastor ang mga biyayang ginawa niya. But I just want to praise the Lord dahil nandun pala siya, no? Yung amazing grace ng Panginoon, no?
nandun siya, hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya ako pinabayaan, binigyan niya ako ng panibagong buhay. And I want to praise the Lord sa kanyang kabutihan na pinagkaloob niya sa akin. No? And itong testimony na to ay ni John Newton, at ang testimony ko ay kaya ko na share dito ay dahil ito yung testimony ng buhay ko, and I want to praise the Lord. Yung grace niya is very profound. No? Kahit isang taon siguro i-share itong message ng grace, maraming mga message ito na lalabas dahil hindi kayang punan. No? Kahit yung ginawa niya sa akin ay sobra-sobra, no? Na biyaya. Na-share ko sa inyo kanina, nagkaroon muli ako ng redundancy for the 5th time sa buhay ko. Siguro yung ilan sa inyo, isa lang o hindi pa nakakaranas noon. And hindi nagiging madali ang ma-redundant, mga kapatid. Financially, emotionally, mentally, physically, and spiritually ay struggle. No? Lalo na kapag ikaw ay head of the family and you provide everything for the family, no, ng needs, no. But the Lord is good. Hindi pa rin niya pinabayaan, no. At hindi lamang 'yon. Doon sa redundancy na 'yon ay na-share ko sa inyo, no. Struggle din dahil nasa ministry and I need to provide the needs of my family. At the same time, I need to serve the Lord, no. So, kailan naging mabuti rin akong father para maging maayos ang family, para makasama sa paglilingkod. Kasi kung gutom, mahirap maglingkod kapag gutom ang tiyan at maraming iniisip sa puso at isipan. Pero kapag maayos ang tiyan at ang mga nagpo-provide ang needs ng dahil sa tulong ng Panginoon, then kahit mahirap man nakakapaglingkod, ay nandoon ang Diyos, lagi siyang tapat. And I praise the Lord dahil sa biyaya niya, kung kaloob ng Panginoon, napasa ko na yung second and final interview. Yun na lamang mahigpit ang requirement nila about doon sa mga other requirement, health, credit check, history, background check, at mga check kung marami pa mga requirements. Kung maipasa ko yun, I praise the Lord ngayon pa lamang dahil sa October, nagkaroon na agad ako ng trabaho, no, na opportunity. No? And I praise the Lord for that. And I pray kung ano man ang magiging susunod na kabanata ay ang mapapurihan ng Panginoon. So, yun lamang po ang gusto ko bahagi sa inyo na nakita ko sa buhay ko, ang Diyos ay tapat throughout those years, na naging tapat siya sa akin at siya ay nagiging tapat din sa bawat isa sa atin. And nakita ko doon na you need to count all the blessings. No? Yun ang maganda ron. No? And just take care of our heart, your physical mind, body, at saka yung spirit. Mahalaga po yun eh. Dahil kapag yung heart natin, unang-una, maganda yung ating heart, no? Magiging maganda rin yung ating buhay. May blessings, no? Kung meron man tayong mga nakagalit, nakaaway, ito yung time na gusto na pa, yung grace niya ay sapat eh. Gusto niya sa atin na makipagkasundo tayo sa iba, yung pag-pray natin na bibless ng Panginoon yung mga nag-umapi sa atin o nag-put down sa atin, patawarin natin sila. We pray for other people, no? Kung ano man yung, kasi ang mga tao nagkakaroon lang sila ng mga problema, kaya sila nagkakaroon ng ganong disposition sa buhay, nagkakaroon sila ng hindi mga mood at mga iba't ibang aspect. Hindi natin alam ang naranasan, lalo na po ngayong after ng pandemic, post-pandemic na to. There are so many changes na nangyayari sa buhay natin. But yung grace ng Panginoon, nandun lagi siyang nakaantabay sa atin, lagi siya nakatingin sa atin. And the Lord will bless us, no? If we continue to serve the Lord and
praise His name. Ang Diyos ay laging tapat. Sa oras pong ito, gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon sa isa at ibalik sa Kanya ang papurit at pasalamat sa Kanya sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tunay ang iyong grace, ikaw ay tapat sa amin. Napakabuti mo. Nandun ka sa lahat ng dako. Nandito ako sa Melbourne, kami ni Janet. Nandito ka kasama namin. Nandun si Jonas sa New Zealand, si Diyos sa Australia, at ang aming mga kapatid nasa Pilipinas at nasa New Zealand, sa iba't ibang lugar. Nandun ka rin, Panginoon. At sino mang nakatune in ngayon, may nakita ko isang bagong pangalan na nakatune in ngayon. I pray kung sino man siya, I pray, Panginoon, i-bless mo siya, Panginoon. Si Dominic, Lord, Antigua, is watching today. I pray for blessing sa kanya. Ibigay mo yung kanyang, provides mo yung kanyang needs, and ang kanyang i-heal mo siya, magkaroon siya, madama niya yung kapangyarihan mo, aming Panginoong Hesus. At maging si Michael Isla na kasama ngayon na nagwa-watch siya. I pray for blessing sa kanya, sa kanyang family, at nawa, Panginoon, ay yung Holy Spirit mo ay makasama niya, Panginoon, at madama niya yung grace na to, which is profound, Lord Jesus. Madama niya yung kapangyarihan mo sa buhay niya at sa kanyang family, at maging doon kay Dominic at sa iba pang mga kapatid namin na nandito sa Phil and Said. I pray for them, O Lord. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pwede ko lang magawa para sa kanila, Panginoon, ay i-lift up sa iyo ang aming mga kapatid na to. Alam mo ang kanilang mga problema, suliranin, ang kanilang mga nararamdaman ngayon. Meron silang mga confusion, meron mga doubt ang iba. I don't know, Lord, kung ano man ang kanilang naranasan ngayon. I pray for healing, Lord, sa kanila, sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayon. At ano man ang kanilang situation ngayon. And kung ito may financial, Panginoon, I pray for financial blessings, provision, breakthrough, physical man ito, Lord. I pray for healing in the mighty name of Jesus. May the Lord bless you and touch you. May the Lord cover you ng kanyang love. And may the grace of the Lord be upon you. Salamat po, Panginoon, O Lord. Tunay na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Punong-puno ng pagpapala. At ganyan din kay John na nasa Pilipinas sa kanyang family. I pray, O Lord Jesus. To God be the glory. Ibinabalik namin sa iyo ang papurit pagsamba sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. At ibigay mo sa amin ang bendisyon na pagpapala sa oras ito. May the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. May the Lord bless you. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen po. Umaga po. Thank you, Amen Pastor. po. Salamat Salamat po, Pastor. Happy Sunday. mga kapatid. Yes, po. Pastor.